then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan. Sagot niya dyan sa interview, kinontak daw siya mga kachika. Kinontak daw siya. Pero, binagsakan daw nila mga kachika. Dinedma lang daw nila, hindi nila pinansin. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. Ngayong araw lang ay nag-file ang kanyang Certificate of Candidacy si Senator Bato de la Rosa para sa kanyang planong muling pagtakbo bilang senador sa 2025 midterm election. At dyan nga rin mga kachika ay hindi na iwasang matanong siya ng media tungkol sa mga mabibigat na isyong kinakaharap niya ngayon. As we are all aware mga kachika, etong si Bato de la Rosa ay isa sa mga iniimbestigahan sa mga extrajudicial killing na naganap noong panahon ng Duterte administration. At kung sumusubaybay kayo mga chika sa Quadcom hearing, makikita natin na talagang baon na baon eto si Bato sa dami ng mga ebidensya at mga testigo na nagpapatunay mga kachika na malaki ang involvement niya sa mga patayan noong panahon ni Duterte. Ayon din sa mga tao mga kachika dahil etong si Senator Bato ay ayaw pumunta, ayaw dumalo sa Quadcom hearing kahit na ilang beses na siyang pinaanyayahan doon. Lalo daw siya mga chika nagmumukhang guilty. Kasi mga chika sa perspective ni Senator Bato, ito daw ginagawa sa kanya at sa mga kasamahan niya sa Duterte administration ay demolition job ng administrasyon naman ni BBM. So mga chika, ito na nga yung nangyari. Kanina nga nung nag-file si Senator Bato ng kanya COC, natanong siya kung ano daw ba yung masasabi niya sa impact nung ginagawang hearing laban sa kanila dyan sa lower house. So mga chika, abi ni Senator Bato, hinamon niya mga chika yung mga tao, kung kayo ay naniniwala diyan sa mga investigasyon, sa mga hearing na ginagawa sa House of the Representatives ng Quadcom, aba, mga kachika, sabi niya sa mga tao, wag daw natin siyang iboto. Wag nyo akong iboto. Kung sa tingin nyo na mali ako, kung sa tingin nyo masama akong tao, wag nyo akong iboto. Wala akong problema dyan. So mga chika, ganun ang hamon niya. So matapang siya na sabi niya, yung mga naniniwala daw sa kanya na tama yung ginawa niya noong drug war, yun daw mga chika, yun daw yung talagang inaasahan niya na buboto sa kanya. Panoorin nyo ito. So you're the subject of an ICC investigation and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga at kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me. Ayan nga mga chika, di ba? Ang tapang ni Senator Bato. Kung titignan natin siya mabuti, parang siya pa yung naghahamon sa mga botante, sa mga tao na hindi siya natatakot kung siya ay hindi makakatanggap ng boto. Ngayon mga chika, looking at the reality as of this moment, nakikita ko mga chika, ang daming nagugulat doon sa mga natutuklasan nila sa Quadcom hearing. Doon kasi mga chika, talagang nakakasuka, nakakadiri, nakakapanlumahid nung nalaman natin yung mga kalokohang nangyayari sa background habang isinasagawa yung drug war. Kung paano pinapatay mga kachika yung mga inosente o yung mga yung gumagamit ng droga tapos mga chika hindi naman dapat
kikitilin ng buhay, pero alam nyo yun, bigla na lang binabaril kung saan-saan. Maraming ganon mga chika. Kumbaga, ultimo nga yung mga mayor na talagang takot na takot daw sa kanilang buhay dahil binabantaan sila ni former President Digong. Mga chika, lahat yan ay tinalakay sa Quadcom hearing. Kaya mga chika, baon na baon nga si Bato dyan kasi siya yung PNP that time eh. So siya daw yung sinasabing utak mga kachika kapag mayroon silang itutumbang high profile na mga tao. Di ba mga chika, ganyan kalala mga kachika yung kinakaharap na issue ngayon ni Senator Bato. Kaya sa totoo lang kapag yan si Bato hindi nanalo sa pagkasenador, yari yan. Malakas lang loob niyan ngayon dahil nandyan pa sa Senado yan eh. So mga chika, hanggang sa ngayon ang mindset ni Senator Bato demolition job nga lang daw yan. Ang objective lang daw niyan, Quadcom hearing na yan ay siraan sila. Lahat daw na sinasabi niyan kasinungalingan, para sa kanya lahat ng ginawa nila mapa-EJK man yan or sinasabi nilang hustisya daw yung ginagawa nilang pagtumba sa mga alam niyo yun, mga kriminal noong Duterte administration. Para sa kanya mga chika, tama daw yun. Sa isip niya mga chika sila daw yung dahilan kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan noong panahon ni Duterte. Well mga chika, perspective niya yan. However, not everyone shares the same perspective with him kasi marami sa ngayon ang umu-oppose na mga kachika sa kanila at nakikita kung gaano nga daw kadumi yung ginawa nila noong panahon ng drug war. At ito rin mga chika, natanong din dyan sa interview na yan kay Senator Bato kung inukontak na daw ba siya, nag-reach out na daw ba sa kanya itong ICC, International Criminal Court. And as we all know mga chika, pinatatawag sila niyan, iniimbestigahan sila niyan. At ito nga daw si Senator Bato, sagot niya dyan sa interview, kinontak daw siya mga chika. Kinontak daw siya, pero binagsakan daw nila mga chika. Dinedma lang daw nila, hindi nila pinansin. Meron pa nga siyang binitawang word na talagang gumuhit sa isip ko. Ang sabi niya, baka daw yung kumontak sa kanya na yon, yung mga parang nagsabi daw na taga Europe, baka daw mga siraulo lang yun kung saan mga chika. Tapos kinontak nila para makisakay sa issue. So ganon mga kachika, kalala yung mindset ni Senator Bato na tipong pati yung International Criminal Court sinasabi niya mga kachikang dinedma niya lang, hindi niya pinansin. Pakinggan niyo to mga kachika. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Wala pa. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago-gago lang yun ng mga tao na sumasakay sa issue, naggawa ng pangalan na kuya, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay nung pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka siraulo lang yan na sumasakay sa issue. Yan mga kachika, nakita nyo Senator Bato yan. Kumbaga, in some way, nire-respeto pa rin siya ng mga tao. Pero di ba mga kachika, siya yung leader Siya nga yung gumagawa ng batas as a senator. Bakit siya mismo, hindi siya sumunod sa batas? Kumbaga mga chika, pinagpipilitan kasi niya yung ICC ay wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Dahil nga mga chika, noong 2018, nag-withdraw na tayo ng membership natin dyan. Pero mga chika, mali yung pagkakaalam ni Senator Bato. Kasi si mga chika, under the Rome Statute ng ICC, kahit yung isang bansa ay nag-withdraw na ng membership nila sa International Criminal Court, mare-remain pa rin sila mga chika, under pa rin sila ng full jurisdiction ng ICC kapag yung krimen na ginawa nila or yung krimen na iniimbestigahan sila ginawa mga chika bago sila mag-withdraw. So we all know mga chika na 2016 nagsimula yung drug war. So ongoing na yan ng 2 years bago nag-withdraw yung administration natin that time from ICC. 2018 yan. So mga chika, 2016 nagsimula yung drug war, 2018 nag-withdraw. So dahil 2016 mga chika hindi pa nag-withdraw nasimula na yung kaso na yan, yung crime na yan ng extrajudicial killing.
So technically mga kachika, under jurisdiction pa rin ng ICC yan. Kaya yan yung hindi alam ni Senator Bato, and I think everyone will agree with me kahit na i-search nyo yan sa internet mga kachika. Kaso etong si Senator Bato, and I think lahat nung nagmamatigas ngayon sa Duterte administration, masasabi natin na yung pananaw nila siguro dahil iniiwasan nga nila mga kachika yung kaso nila rito, pinipili na lang nilang deadmahin. Baga binabaliwala. Anyway mga chika, kahit naman anong gawin nilang pagbabaliwala dyan, dahil sa ginagawa ng Quadcom hearing na yan, unti-unting na-expose, naglalabasan yung mga strong evidences, yung mga reliable witnesses. Kaya mga chika, hindi na mahihirapan yung ICC kapag tinumbok na nila or pumasok na sila sa eksena. Yan mga kachika yung objective ngayon na nakikita ko ng Quadcom. Kaya mga chika, sa totoo lang, oras na lang ang hinihintay dyan Parang time bomb na yan Kumbaga nakaset na yan yung oras ng pagsabog niyan. And we all know mga kachika na justice will be served when that time is up. At kagaya nung sinabi ko kanina mga kachika, ipagdasal lang talaga ni Senator Bato na manalo ulit siya sa pagkasenador. Kasi yung moment mga kachika na lumabas siya dyan sa Senado, well, I'm really sure, very definite mga chika, yari na siya sa ICC. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutan ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol, signing out!